Talo na naman ako. Malas talaga ang araw ko. So, lagi ka namang malas. Wala nang magandang nangyayari sa'yo. Ligaya, paluto nga ng chicharon. Pakibilisan mo habang babait pa ako. Si Ligaya na naman ang nakita mo. Alam mo namang kagagaling niya lang sa sakit. Ayos lang po ako. Chicharon po ba? Sige po, saglit lang. Narinig mo yun? Ayos lang naman kay Ligaya. Ikaw talaga matanda ka, napakakontrabida mo. Ay, nako Ligaya. Huwag kang magpapaniwala sa matandang hukluban na ito. Ay, siya nga pala. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Oo naman po. Ano po ba yun, Ma? Nakakahiya naman sa'yo eh. Sus, naiya kapag matanda ka. Sabihin mo na kailangan mo niya kay Ligaya para naman maluto niya na yung chicharon ko. Oo nga po, Ma. Ano po ba yun? Ay, pakialabero ka talagang matanda ka, no? Abay, bungal ka na nga, pero may gana ka pang kumain ng sitcharon. Ay, pasensya ka na, Ligaya. Pero yung labahin ko, pwede mo bang ipagpatuloy? May lakad din kasi ako bukas at kakailanganin ko yung bestida ko. Nakakahiya naman kasi kung iiwanan ko itong mga kasama ko. Baka sakaling manalo ako. Di may pambili tayo ng ulam para mamayang gabi, hindi ba? Ay nako, yun lang naman po pala, Ma. Sige po, wala pong problema. Isasama ko na rin po yung labahin ni Rachel at Papa. Para isahan na lang po. Naku, ay ang bait mo talaga, Ligaya. Siya, umalis ka na rito. Maglaba ka na doon. Doon sa poso nila Celia. Huwag mong kalilimutan yung chicharon ko, ha? Opo, lulutuin ko po agad. Nakangiting tinalikuran ni Ligaya ang kanyang mga biyanan. Kasalukuyan kasing naglalaro ang mga ito ng mahjong sa kanilang sala. Maraming taong naroroon dahil ginawa na nila yung pasugalan. Nakatago nga lang yun dahil iligal ang pagpapatakbo ng ganoong negosyo. Ilang taon na din nilang ginagawang negosyong yun ay hindi pa rin naman nahuhuli ang mga ito ng otoridad. Protektado kasi sila ng kapulisan dahil mga parokyano rin ang iilan sa mga yun. Hawak ni Ligaya ang kanyang sentido habang nakikiramdam sa kanyang katawan. Hindi pa kasi lubusang umaayos ang kanyang lagay. Ilang minuto pa itong natigil sa harap ng kalan kung hindi pa narinig ang boses ng kanyang biyanang lalaki na tinatawag ang kanyang pangalan ay hindi pa ito makakapagluto. Madaling-madali ang babae sa kanyang kilos upang hindi magalit ang mga ito. Nang matapos niyang hanguin ang kanyang niluluto, ay agad itong lumabas upang dalhin sa kanila ang chicharon. Heto na po yung chicharon, Pa. Pasensya na po kung medyo sunog yung iba. Napalakas po kasi yung apoy. Sige na, umalis ka na. Maglaba ka na roon. Tinanggap ng lalaki ang platong hawak ni Ligaya at may lamang chicharon na hindi man lang tumitingin sa kanya. Dahil kakahango pa lamang sa mainit na mantika ng chicharon ay mainit-init pa yon. Napamura pa ang lalaki dahil sa inis. May balak kang pasuin na ha? Hello, wala po, Pa. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Taga-taga mo talaga, babae ka. Simple-simple lang pinagagawa ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. Pasensya na po talaga kayo, Pa. Tiningnan ni Ligaya ang biyanan nitong babae upang humingi ng tulong. Ngunit nagkunwari itong walang narinig at nakita. Napayuko na lamang siya upang tanggapin ang galit ng matandang lalaki. Alam kasi nitong makakatikim siya ng sapok o hindi kaya isampal mula rito. Medyo nahihilo pa siya dahil sa kanyang lagnat. Kaya alam niyang mawawalan agad siya ng malay sa oras na dumapo ang kamay nito sa kanyang muka. Ikaw nang titira, Alex. Ano ba naman to? Simpleng bagay pinapalaki mo pa. Bilisan mo na nga dyan at naiinip na kaming maghintay. Eto kasing babaeng to ang boba.
Nakapagtapos ka ng koleyo pero utak talang ka. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin ng mga walang kwentang tao. Akala ni Ligaya ay nakahanap na ito ng kakampi. Ngunit wala pa rin nagbago sa kanyang biyenan na babae kahit na ano pang nangyari. Umalis na lamang ito sa sala upang maglaba ng tambak na labahin ng mag-anak. Pinagbawalan siya ng mga ito na gamitin ang washing machine na naroroon dahil magastos daw sa kuryente. Maging ang tubig sa gripo ay hindi pinalampas ng mga ito, kung kaya't mano-mano niyang binibitbit ang mga labahan sa poso ng kanilang kapitbahay na si Aling Celia. Ilang beses pa itong bumalik sa kanilang bahay para hakutin ang natitirang labahin na nakatambak sa kusina. Nakaramdam na naman ito ng pagkahilo, kung kaya't napaupo siya sa damuhan habang bitbit ang pinakahuling pangkat ng labahin. Mainit ang panahon ng araw na yon na nagpapadagdag ng hilo sa kanya. Nakaramdam siya ng isang kamay na umalalay sa kanya sa pagtayo. Ayos ka lang, ne. Bakit dito ka naglalaba? Naputulan ba kayo ng tubig? Carlos, ikaw pala. Nagtitipid kasi kami ng kuryente. Kaya dito na muna ako sa poso nyo. Magandang ehersisyo din kasi ang paglalaba. Ang dami namang labahin mo. Sa'yo ba lahat yan? Ay, tapos na ako maglaba ng damit ko kahapon. Nakiusap kasi si mama na labahan ko muna yung mga damit niya. Abala kasi siya ngayon eh. Ganun ba? Pumasok ka dun sa may lilim. Doon ka maglaba. Ang init dito sa damuhan eh. Sige, alis na ako ah. May date kasi ako ngayon. Matamis na ngumiti sa kanya si Carlos. Naging kaklase niya ito sa kolehiyo. Ngunit mas maganda ang buhay ng lalaki kaysa sa kanya. Wala pang asawang lalaki, ngunit marami itong naging nobya. Likas kasi nahabulin ito kahit noon pa man. Ang kanyang asawang si Ricky ay kabaliktaran nito. Tahimik kasi ang lalaki at hindi gaanong mahilig makipag-usap sa mga babae. Kung hindi lang sila naging magkaibigan noon ng kanyang asawa, ay tsak nakatulad siya ni Carlos na wala pa ring asawa. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalaba, ay narinig niya ang boses ng kanyang hipag na si Rachel. Nakangiti itong kumakaway sa kanya. May dala itong malaking paper bag sa isang kamay. Hello ate, kumain ka na ba? Rachel, ikaw pala. Hindi pa nga eh. Kumusta yung date mo? Ang ganda-ganda talaga ng ayos mo. Mayamang-mayamang forma mo ngayon. Ang ganda ko, di ba? Bakit pala hindi ka pa kumakain? Madami kasi akong ginawa sa loob ng bahay kanina. Bakit ka nga pala nandito? Ano kasi ate? Nabanggit ni mama na nandito ka daw. Pwede bang isabay ko itong mga bagong biling damit ko? Binigay sa akin ng boyfriend ko eh. Nabawasan ng malaking ngiti ni Ligaya sa dalaga. Ang buong akala niya ay dinalhan siya nito ng pagkain. Ngunit panibagong labahin lang pala ang laman ng malaking paper bag na yun. Hindi na nito hinintay ang sagot niya dahil iniabot na nito kay Ligayang paper bag na may malaking ngiti sa labi. Sige Rachel, walang problema. Thank you ate ha. May pagkain akong itinira sa'yo. Kainin mo na lang yun pagkatapos mo dito ha. Nabuhayan na lamang ito ng loob nang mabanggit yun ng dalaga. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam na may nakakaalala rin pala sa kanya. Matapos nitong maglaba ay dali-dali itong umuwi sa bahay upang kumain ng pananghalian. Yun ang unang kain niya sa araw na yun. Excited na itong kainin sana ang dala ni Rachel. Ngunit nang makarating siya sa kusina, ay narinig niyang nagtatalo ang mag-ama. Papa naman eh, para kay Ate Ligaya yan. Bakit mo naman kinain? Nakukutob ako eh.
Bakit ba yung babaeng yan ang pinagtabi mo ng pagkain? Ako ang tatay mo! Paniguradong gutom na yun. Hindi niyo na nga siya binigyan ng pagkain. Binugbog niyo naman sa mga gawain. Kagagaling lang sa lignat ng tao. Naguhugas kamay ka na naman! O di ba't inutusan mo rin siyang labhan ang mga damit mo? Huwag kang magkaila dyan! Dahil nakita kitang nag-abot ng labahin sa kanya kanina! Sasagot na sana si Rachel nang mapansin nito ang lanlulumong mukha ni Ligaya. Mababaka sa kanyang pagod at gutom na hindi man lang binigyan pansin ng matandang lalaki. Magana kasi nitong inubos ang pagkaing itinabi ni Rachel para sa kanya. Nahihiyang tumingin ang dalaga kay Ligaya. Dali-daling isinubo ng tatay nito ang natitirang pagkain na nasa kanyang plato. Wala siyang itinira. Sinimot niya lahat ng pagkain na nasa supot. Hindi man lang nito inilagay sa lababong kanyang pinagkainan dahil tinawag na siya ng kanyang kalaro ng tong-its. Ligaya! Pakisuyo nga naman. Palagay ng plato sa lababo. Lagay mo tong pinagkainan ko. Kung sisipagin ka, hugasan mo na rin, ha? Salamat. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Rachel ang ama nito. Ito nang nagkusang nagligpit ng pinagkainan nito at sinadyang magdabog ng malakas upang malaman ng kanyang ama na hindi ito natutuwa sa kanyang ginagawa. Ano yan? Nagdadabog ka ba, Rachel? Oo pa, halata ba? Halatang halata. Umayos ka dyan, ha? Kapag talaga'y may nabasag dyan, ako, lagot ka sa nanay mo. Ewan ko sa'yo pa. Pareho lang kayo ni mama eh. May mga saltik sa utak. Mabuti na lamang at hindi na narinig ng matandang lalaki ang huling binitawang salita ni Rachel dahil paniguradong mag-aaway na naman ang mga ito. Bagay na ayaw mangyari ni Ligaya. Ibang mag-away ang pamilyang yun. Kung kaya't hanggat maaari ay naghahanap ito ng paraan upang hindi sila magtalo. Matapos maghugas ng mga nakatambak na pinggan si Rachel, ay hinarap nito si Ligaya na umiinom ng tubig. Ate, pasensya ka na ha. Nakita kasi ni Papa yung pagkain. Hindi ko na naagaw sa kanya dahil agad niyang pinuksan yung mga supot. Naku, ayos lang. Tatay mo naman yun eh. Itutulog ko na lang tong gutom ko. Tsaka medyo sumasakit yung ulo ko eh. Kailangan ko lang magpahinga. Ay, ate, hindi pwedeng matulog ng gutom. Halika, lumabas tayo. Doon tayo kumain sa karinderya. Hinila ng dalagang kamay nito at saka dinala palabas ng kusina. Binawi naman yun ni Ligaya dahil nag-aalangan at nahihiya siya sa kanyang hipag. Nagtaka ang babae dahil biglang tumigil ito. May problema ba, ate? Ano kasi eh. Baka hanapin ako dito. Baka pagalitan tayo pareho kung may utos sila tapos wala ako. Naku, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Ang mahalaga ngayon, makakain ka. Tingnan mo ang sarili mo. Nangangayayat ka na. Ano na lang ang sasabihin sa akin ni Kuya kapag nakita kang ganyan ng ayos? Sa akin ka pa naman ibinili nun. Kaya sumama ka na lang, okay? Tanging-tango na lamang ang isinagwat ng dalaga. Nakangiti itong kinaladkad ni Rachel palabas ng kanilang bahay. Bago pa ito lubusang makalabas, ay sumigaw ito sa kanyang ama. Ang ina kasi niya ay kasalukuyang wala roon. Pa, daling ko muna si Ate Rachel palabas ha. Baka maghanap ka na naman. Papa! Ay, sige, storbo. Kayo Manong Jude ha? Narinig nung nagpaalam ako. Kayong saksi. Napakamot na lamang ng ulo ang isa sa mga lalaking kasama ng kanyang ama. Tumango na lamang ito sa kanya dahil namumroblema ito sa kanyang baraha. Paano ba namay sunod-sunod na ang talo nito? Umalis na lamang ito sa kapumara ng tricycle na dumaan.
dinala si Ligaya ng kanyang hipag sa isang kilalang restaurant sa kanilang lugar. May kamahalan yun, ngunit parang wala lamang yung kay Rachel ang mga presyo dahil marami itong inorder para sa kanila. Masaya itong nagkwento sa nangyari sa araw na yon na kasama ang boyfriend nito. Hindi niya kilalang lalaking ikinikwento niya dahil hindi naman niya yun dinadala sa kanilang bahay. Maging ang mukha nito ay hindi pa niya nakikita sa litrato. Hindi na lamang niya kinulit ang babae dahil baka magalit pa ito sa kanya. Hinayaan na lamang niyang kusang magkwento ito sa kanya. Tsaka, alam mo ba ate, dinala niya ako sa bahay nila. Hindi sila mayaman ha. Sobrang yaman nila. Hindi lang yun, ang babait pa ng mga magulang niya. Mabuti na lamang at sinagot ko yung lalaking yun. Gusto nga niya makilala ang parents ko. Kaso sinabi ko na lang sa kanya, nasa ibang bansa sila nagbabakasyon. Hindi ba siya nagpupumilit? Paano ka pala nakauwi? Hinatid ka ba niya sa bahay? No ate, baka makita pa niya nila mama eh. Hindi ako proud sa mga magulang kong sugarol. Napakatino ng buhay nila. Samantalang ako eto lang. Nagpahatid na lang ako dun sa bahay ng kaibigan ko. 2 kanto lang naman yung layo nun sa bahay. Pumara na ako ng tricycle para magpahatid sa bahay kanina. Yung dala kong pagkain, bigay yun ng mama niya. May intindihan niya naman ata yung sitwasyon natin sa bahay. Kung mahal ka niya, matatanggap niya lahat ng kung anong meron ka. Dahil gano'n naman ang pag-ibig, hindi ba? Ate, makinig ka sa akin, okay? Kung ikaw natanggap mo si kuya dahil mahal mo siya, ibahin mo naman ako. Ang boyfriend ko mayaman. Kahit sinong babae, kayang patulan yon dahil sa pera niya. Gundo nga lang ang meron ako eh. Wala akong ibang maibibigay sa kanya maliban sa sarili ko. Ang point ko lang dito, hindi natin sigurado kung matatanggap yung estado ko sa buhay. Hindi ko pwedeng i-rest yun, ate. Gets mo na? Tumango na lamang ito para matapos na ang diskusyon nila. May ugali kasi si Rachel na hindi nagpapatalo, maliman o tama ang kanyang punto. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, ate. Hindi pwedeng mawala sa buhay kong lalaking yun dahil yun ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Kung pwedeng magpabuntis ako sa kanya para lang matali siya sa akin, magpapabuntis ako. Sigurado ka ba dyan, Rachel? Ang hirap magkaroon ng anak. Malaking responsibilidad yan. Madali lang naman yan eh. Madali lang paikuti ng lalaki, lalo na't magandang babae. Kilala naman ako ng mga magulang niya. Ang daling magpaawa. Napalagok ng tubig si Ligaya sa sinabi ng dalaga. Nakangiti ito habang kinakain ng salad na inorder niya. Hindi niya kagaya ang mga magulang niya dahil mas malala pa ito sa kanila. Alam na nito ang ugali ng dalaga. Mabait siyang kaibigan, ngunit demonyong ugali nito kung magiging kaaway. Ginagawa ni Ligayang lahat upang hindi mapasama sa dalaga. Siya lamang ang kakampi nito sa loob ng pamamahay na yun, kaya ayaw niyang mawala pa ito sa kanya. Tapos na itong mag-aral sa kolehiyo, ngunit hindi man lang nito napakinabangan ang kanyang pinag-aralan dahil hindi ito nag-apply ng trabaho. Dakilang tambay ito sa kanilang pamamahay. Ang tanging pinagkakaabalahan lamang niya ay ang magpaganda. Minsan ay kinuha siyang modelo ng mga damit, o di kaya'y mga alak, kaya nagkakaroon ito ng pinagkukuhaan ng pera. Kung hindi sa pagmomodelo, ay sa mga lalaki naman siya humihingi para may pambili ng mga luho niya. Alam ni Ligaya ito dahil sinabi yun ng dalaga sa kanya. Si Kuya Carlos yun ate, diba? Nilingon niya ang gawi kung saan naroroon ang tinuturo ni Rachel. Sinundan niya yun ng tingin. Tama nga ito, dahil si Carlos yun
na may inaalalayang magandang babae. Kakapasok lang nila sa loob ng restaurant na yun. Hindi sila napansin ng lalaki dahil tuloy-tuloy lamang ang pagpasok nito habang hawak ang kamay ng babae. Umupo sila sa isang bakanting mesa habang masayang nag-uusap. Sayang si Kuya Carlos, ano? Paano namang sayang? Gwapo naman siya at may sariling negosyo. Wala siyang sabit. Kaya bagay na bagay sila ng babaeng kasama niya. Ew! Wala ka talagang taste sa lalaki. May intindihan ko pa kung pinatulan mo ang kuya ko dahil gwapo siya. Tingnan mo nga mabuti si Kuya Carlos. Tiningnan niyang mabuti ang lalaki, gaya ng sinabi nito. Moreno ito, ngunit bagay na bagay yun sa kanyang pisikal na katangian. Matangos ang ilong nito at saka may mapupungay na mga mata. Ang kanyang panga naman ay perpektong pagkakahulma. Napakunot si Ligaya dahil wala siyang makitang mali sa lalaki. Nakita niyang napapairap na lamang si Rachel. Nang makita niyang reaksyon ng mukha ni Ligaya. Oh my God, ate! Klarong-klaro na ang mali. Napaka-cheap niya. Sino naman ang magdadala ng ganyang kagandang babae sa pipitsugang restaurant na to, hindi ba? Siya lang talaga. Kung sa akin ginawa yan, lalayasan ko yan. Mukhang masaya naman yung babae. Mahal niya siguro si Carlos. Dahil mukhang hindi naman problema sa kanyang lugar kung saan siya dinala ng lalaki. Ay, pinapasakit mo talaga ang ulo ko, ate. A high-maintenance woman would settle to that kind of man, ate. Pustahan tayo. Mag-break yung mga yan mamaya. Alam ko na ang ugali ng mga ganyang babae. Hindi na lamang niya sinagot ang dalaga. Inabalan na lamang nito ang sarili sa pagkain na nasa harapan niya. Marami-rami din yun dahil hindi naman mahilig kumain si Rachel. May figure kasi itong inaalagaan. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga nang hindi niya pinansin ang sinabi nito. Tiningnan niya uli ang gawi kung nasaan si Carlos nakapwesto. Ang babaeng kasama niya ay wala na roon. Nagtama ang mata nila ng lalaki, ngunit agad din siyang umiwas. See? Sabi ko sa iyo wala na yung babae, no? Baka nagbanyo lang. Ate, stop being stupid. Halika na nga, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Mama sa bahay. Teka, hindi pa nauubos tong mga I pagkain. don't care. Bilisan mo na dyan. Nawala na ako sa mood. Nanghihinayang na lamang ang babaeng tiningnan ang mga pagkain hindi nila naubos. Jack na matagal na naman bago siya makakain ng ganun kadami. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa biglaang pagkawala ng mood ni Rachel. Hindi kasi nito inisip ang kanyang mga sinabi. Tahimik lamang na nag-aabang ito ng masasakyan. Nang may tumigil sa kanilang harapan, ay hindi siya pinapasok ng dalaga. Nakalimutan ko pala na bumili ng ulam nila Mama mamayang gabi. Hetong pera, ate. Bumili ka na lang ng 1 kilong manok. Hindi mo ba ako pwedeng hintayin, Rachel? Malapit lang naman ang bilihin ng karne dito Para naman sabay na tayong umuwi. Naantok na ako Ayokong pinaghihintay ako kaya mauna na ako sa'yo. Manong, tara na. Aalma pa sana ang babae. Ngunit mabilis na humarurot ang tricycle na sinasakyan ni Rachel. Nakita pa nitong napairap ang dalaga. Nang tingnan niya ang perang ibinigay ng dalaga, ay 200 lamang yun. Kulang ang perang yun dahil wala siyang pamasahe pa uwi. Medyo malayo pa ang bahay ng biyanan nito kaya gagabihin siya kung maglalakad pa ito. Napahinga na lamang ito ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Bahala na mamaya. Bibilhin ko na lang yung manok na pinabibili niya. Maglalakad na sana ito papunta ng palengke nang biglang makarinig siya ng busina ng sasakyan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Nang kanya itong tingnan ay nakangiting mukha ni Carlos
ang bumunga dito. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo. May dadaanan pa kasi ako eh. Salamat na lang. Saan ba yan? Baka malapit lang. Nakita ko kasing iniwan ka ni Rachel eh. Bibili lang sana ako ng manok sa palengke. Baka nagmamadali ka, mauna ka na lang. Napailing na lamang at saka nakangiting bumaba si Carlos sa kanyang sasakyan. Inalalayan nito si Ligaya papasok sa passenger seats. Walang nagawa ang babae dahil na rin sa pagkabigla dahil sa ginawa ng lalaki. Nang makapasok na rin ito sa sasakyan ay nginitian niya ulit ito ng matamis. Hindi mo talaga ako pinagdesisyon ha. Ikaw nang nagkusa. Naiya ka pa sa akin. Parang wala tayong pinagsamahan nung college tayo. Sa akin ka pa nga nangihingi ng sagot sa accounting. Sus! Hindi ko hiningi yun ha. Ikaw ang kusa nagpakopya. Tapos turns out, mali pala. Mali yung pagkakabalansin mo ng credit and debit. Ang ending, pareho tayong bagsak. Naalala mo pala yun? Tapos si Ricky, yung nakakuha ng mas mataas na marka. Iba rin talagang pagkakaibigan nating tatlo dati, di ba? Tapos ngayon, nag-asawa na kayo. May gana pa kayong mailang sa akin? Iba na kasi yung ngayon. Marami na nangyari sa mga buhay natin. Sus, iniiwasan mo lang kamo ako, no? Bakit naman kita iiwasan, Aber? Bay, mahalin ko sa'yo. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ang bahay namin malapit lang naman sa inyo. Pero, hindi niyo mula ako magawang dalawin. Nagtampo pa. Maiba tayo. Bakit iniwan ka nung kadate mo kanina? Tiningnan niya sa mukha ang lalaki. Nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Ayaw niya sanang sabihin sa babae ang dahilan. Ngunit titig na titig ito sa kanya habang naghihintay ng sagot. Napalunok na lamang ito ng laway at saka umiwas ng tingin. Gusto niya kasing magpakasal na kami. Kaso ayoko pa. Naiintindihan ko na yung babae kung bakit kanya nilayasan. Hindi sa ganun yun. 2 buwan pa lang kami magkasintahan. Ayaw ka naman biglayin ng sarili ko na matali sa kanya. Gusto ko muna kilalanin siya ng matagal. Mukhang ayos naman siya eh. Maganda siya, makinis, at sexy. Hindi lang yan. Masyado siyang magastos. First date pa lang namin, marami na siyang ipinabibili sa akin. Kaya X ka agad siya sa akin. Kaya ko naman siyempre magbigay pero ayokong basta-basta na lang siyang hihingi. Basta magulo. Nandito na pala tayo. Bibili na lang din ako ng ulam sa bahay para bukas. Tumango-tango na lamang ang babae. Medyo taliwa sa sinabi ni Rachel ang dahilan kung bakit umalis ang babaeng kasama niya. Sila kasi ni Ricky noong magkasintahan pa ang mga ito ay simple lang ang kanilang naging relasyon. Masaya sila pareho na kumakain ng kwek-kwek at isaw sa isang tabi habang kahati niya ito sa isang basong palamig. Hindi mahilig sa material na bagay si Ligaya. Ang mahalaga sa kanya ay makasama niya si Ricky. Matalino ang lalaki. Alam niyang may mararating ito sa buhay. Kung kaya't sinuportahan niyang lahat ng mga plano nito. Nagkaroon siya ng negosyong bigasan at saka feeds sa mga hayop. Naging maswerte naman sila doon. Kaya nagdesisyon silang magpakasal nang magkaroon ng ipon. Ang mga magulang ni Ligaya ay tutol sa pagpapakasal niya sa lalaki. Ngunit matigas ang ulo nito. Sinuway niya ang kanyang mga magulang. Nagpakasal sila ng palihim, saka nagpatayo ng bahay. Yun ang tinitirhan nila ngayon kasama ang mga magulang ng lalaki. Nalubog kasi mga ito sa utang, kung kaya't nakiusap silang makitira muna doon, pansamantala. Ang pansamantalang yun ay inabot ng ilang taon, hanggang sa sila nang naghari-harian sa loob ng kanilang pamamahay. Bumalik siya sa kasalukuyan nang ibigay ni Carlos
ang 1 kilo ng manok sa kanya. Eton sa'yo. 1 kilo bang bibilin mo? Oo. Heto ang bayad ko. Itabi mo na yan. Libre ko na sa'yo yan. Pakabusog ka mamaya nangangayayat ka na. Ano na lang sasabihin ni paring Ricky kapag nakita kanyang ganyan? Hindi na tinanggap ng lalaking perang pilit na ipinibigay nito sa kanya. Nagpasalamat na lamang ang babae rito. Marami pa silang pinag-usapan ng lalaki habang pauwi ang mga ito. Tungkol lamang yun sa buhay nila noong nasa kolehiyo sila hanggang sa hindi na sila nakarinig ng balita sa isa't isa. Malaki ang ngiti ng babae na tinatanaw na paalis na sasakyan ni Carlos. Sa kanyang grocery store kasi nito iginagarahe ang kanyang sasakyan na hindi naman kalayuan sa mismong bahay nito. Papasok na sana siya ng bakod nila nang maabutan nitong nakahalukip-kip ang kanyang biyanang babae sa labas ng bahay. Mano po, Mama? Magmano ka sa palad kung punyeta ka! Ay, saan ka na naman nanggaling? Ay, pokpo ka talagang babae ka, ano? Matapos mo sa anak ko, abay doon naman sa ibang lalaki. Ano pong sinasabi niyo, Ma? Bumili lang po ako ng ulam. Isinibay lang po ako ni Carlos pa uwi. Ay, talagang may gana ka pang magsinungaling. Yan sa pagmumukha mong yung bruha ka. Halika rito. Halika rito. Tuturuan kita ng leksyon. Bigla nitong hinablot ang buhok ng babae at saka kinaladkad palabas ng kanilang bakuran. Itinulak niya ito sa kalsada kung kaya't nabuwal ang babae. Hindi na siya nakapagbuelo upang hindi masaktan ang kanyang sarili. Tatayo na sana ito nang bigla siyang inginudngod ng kanyang biyanan sa semento. Hindi pa ito nakontento dahil sinigurado niyang masasabunutan niya ng gusto ang babae. Maraming nakakita sa ginawa ng babae sa kanya, ngunit wala man lang nangahas na umawat. Takot din kasi yung mga ito sa matandang babae. Halika rito, babae ko! Tama na po, Ma! Anong tama na? Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ka na nakakalbong malating babae ko! Tumigil na po! Ay, punyeta ka, babae ka! Matapos mamatay ng anak ko dahil sa'yo, basta-basta mo na lang ipagpapalit sa iba! Abay, gago ka tuloy! Gago ka! Wala po ako nilalanden! Huwag ka na magpaliwanag! Dahil puro kasinungalingan lang naman yung lumalabas sa bunganga mo na malantig babae ka! Dahil maliit at medyo payat si Ligaya, ay hindi ito makatakas sa pagkakadagan ng kanyang biyanan. Ang tanging ginagawa na lamang nito ay yakapin ang sarili at ipagdasal na makawala siya sa malupit na kamay ng kanyang biyanang si Amelia. Naramdaman na lamang nito na biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nabuwal sa isang tabi si Amelia. Itinulak siya ng kanyang anak na si Rachel. Hingal na hingal nitong tinitingnan ang kanyang ina, maging siya. Ma, tama na. Nakakahiya Maraming tao. Baka masira pang pangalan ko sa pagmumodelo eh. Kahit sarili lamang nito ang kanyang iniisip, ay lihim siyang nagpasalamat sa babae. Tiningnan din ni Amelia ang paligid at doon niya napagtantong napasobra siya sa kanyang ginawa. Taas no itong naglakad, papasok ng bahay, habang dala ang supot na naglalaman ng manok na binili ni Ligaya. Oh, ano pag tinitingin-tingin nyo dyan? Tapos na ang palabas! Paniguradong marami kayong iti-chismis niyan! O ano, ayos ba ha? Alis na! Sininghala nito ang mga taong naroroon. Mabilis na lamang ang pagkalat ng balita sa kanilang lugar. Kaya paniguradong kinabukasan ay pagtitinginan sila ng mga taong naroon. Hinarap na naman siya ng matandang babae sa kasinipat. Ikaw namang babae ka. Tumayo ka na dyan. Hindi iyong kalsada kaya huwag kang humiga dyan. Pumasok ka sa loob dahil hindi pa tayo tapos. Agad na tumalima ang babae. Ayaw niya nang dagdagan ng galit nito.
nakayuko siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ang ilan namang natitirang nagsusugal ay napailing na lamang habang tumatawa. Kinakantsawan nito ang kanyang biyanang si Alex na wala man lang ginawa upang awatin sa galit ang asawa. Sinabihan pa siya ng mga ito na Andres Disaya dahil natatakot ito sa kanyang asawa. Si Raulo pala eh. Paano pag sa akin nagalit yan? Di damay tayong lahat dito. Yaan mo na yan si Ligaya. Wala namang mabuting ginagawa yan dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit nandito pa yan. Hindi sila nito napansin na nakapasok na sa kanilang bahay. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kantsawan at pag-uusap ng mga ito. Sinasabihan pa siya ng isa na kung wala si Ligaya ay walang maglalaban ng kanilang mga damit na siya namang sinigondahan ng isa na wala ring magluluto ng sitsaron niya. Napuno ng halakakan ng mesa kung nasaan sila. Nilapitan niya ang kanyang asawa saka sinapok ng malakas. Arik, ano ba? Abata, O ano ha? Ano? Papalag ka rin? ano ba ginagawa ko sa iyo, sweetheart, ha? Bakit pati ako nadamay sa init ng ulo mo? Magluto ka na, punyeta! Etong manok, lutuin mo! Ano gagawin ko sa lamog na yung manok na ito? Ipanabog mo putsa naman Dagdag ka pa talagang hinayupak ka Wala na nga talagang natitirang matino sa bahay na to! Napakamot na lamang ng ulo ang matandang lalaki dahil na rin sa pambabara ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang babae na namumulang pisngi at magulong buhok. Iniabot niya sana ang supot upang utusan itong magluto nang tawagin ito ni Amelia sa kanyang kwarto. Napalunok na lamang ito ng malalim dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang kwarto nito. Naabutan niyang nagbibihis ang matandang babae. Umupo ka riyan, mabilis lang ako. Inilibot nito ang kanyang paningin sa master's bedroom. Yun ang dating kwarto nila ng kanyang asawa. Simula noong namatay siya dahil sa aksidente, ay nakiusap ang mga biyenan nito na sila na muna ang gagamit ng kwartong yun habang hindi pa siya nakaka-move on sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong una'y inakala nitong nag-aalala ang mga ito sa kanya. Ngunit noong kinausap niya na mga ito na gusto niya nang bumalik sa kanilang kwarto, ay hindi na pumayag ang mga ito. Nagalit pa nga sila nang tangkain niyang kunin ang natitirang alahas at mga damit nito sa kanyang kabinet. Tinapik siya ng matandang babae sa balikat nito kaya umayos siya ng upo. Alam mo naman yata kung bakit kita pinatawag dito sa kwarto namin ng asawa ko. Nagpantik ang tenga ni Ligaya sa narinig, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi na kwarto yun nila ng kanyang asawa dahil inangkin niya ito ng tuluyan ng kanyang biyanan. Hindi kita tinawag dito upang saktan o di kaya'y murahin. Napagtanto kong mali ang ginawa ko sa iyo. Hindi man lang kita pinakinggan kanina. Kaya pasensya ka na. Ikaw na lang ang natitirang alaala ng anak ko. Kaya ayoko mapunta ka pa sa iba. Ayokong limutin mo ang pinagsamahan ninyo ng anak ko. Humagulgul ito sa kanyang balikat. Napapairap na lamang si Ligaya sa kawalan. Sanay na siya sa ugali ng matandang babae. Sasaktan siya nito. Pagkatapos ay iiyak siya at hihingi ng tawad. Tinapik na lamang niyang balikat ng babae upang aluhin ito. Tulad ng dati, pinatawad niyang kanyang biyanan. At wala nang nagbago doon. Naiintindihan ko po kayo, Ma. Ayos lang po. Hindi. Kasalanan ko ito. Hindi ka magkakaganyan kung hindi dahil sa akin. Inalo na lamang nitong matandang babae. Alam niya nang kasunod ng iyak na yun. Pasensya ka na, Ligaya. May problema din kasi sa pera.
Magkano ang kailangan mo, ma? May naitabi po ako dito mula sa ipon ni Ricky. Nakakahiya naman, Ligaya. O wag na, itabi mo na lang yan. Magagamit mo yan sa pagsisimula mo sa buhay. Wala naman po akong panggagamitan nito, May. Alam niyo naman po na kayo lang yung pamilya ko. At teka lang po, kukunin ko lang po yung credit card ko. Anniversary po namin ng password nun eh. Dali-daling pumunta si Ligaya sa kanyang kwarto. Hamak na mas maliit yun kumpara sa kwarto ni Rachel at sa master's bedroom. Gagawin sanang bodega yun ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaakalang magiging kwarto niya yun sa kasalukuyan. Naroon pa ang mga gamit nilang hindi pa naitatapon. Ayaw niya sanang ibigay ang credit card niyon dahil yun na lamang ang meron siya. Ngunit alam ng kanyang biyenan na may ipon silang mag-asawa nang minsang makita siya nito sa isang ATM machine sa syudad. Nag-away pa nga ang mga ito dahil naglihim daw sa kanilang babae na dapat sanay privacy niya na yun. Gaya sa nangyari ng araw na yun ay hindi siya pinakinggan ng mga ito. Ganoon naman palagi. Papasok na sana siya ng kwarto ng kanyang biyenan nang maulanigan nito ang boses ng mag-anak na nasa loob at nag-uusap-usap. Ano naman? Pati yung kukunin mo din kay ate? Ano bang masama doon, anak? Mabuti nga yun, nakatutulog siya dito sa bahay. Tama naman ang papa mo, anak. At isa pa, hindi ko naman hinihingi sa kanya yung credit card niya. Siya naman ang kusang nagbigay. Hindi ko siya pinilit. Baka nakakalimutan ninyo. May insurance si kuya. At si ate dapat ang tumatanggap buwan-buwan. Alam kong kay ate yun pinangalan, ma. Ay, madahimik ka nga riyan. Baka marinig ka ng babaeng yun. Alam nyo naman na doon ko na lang inaasang pambili natin ng pagkain sa araw-araw. Anong pagkain, ma? Pagsusugal ka mo. Masyado nyo nang inaabuso ang kabaitan ni ate. Kapag yan talaga natutong lumaban, kayo rin. Ay, kaya pala halos ipagsiksikan mo ang sarili mo sa kanya. Dahil may silbi siya sa'yo, abay manggagamit ka rin, anak. Huwag mo nga kinukontra ang nanay mo, anak. Kahit naman malaman ng babaeng yon, ang iniwang pera sa kanya ng asawa niya, wala naman siyang magagawa. Wala rin naman siyang mapupuntahan. Kaya 3 taon na yung nagtitiis sa atin. Napatakip na lamang ng bibig si Ligaya dahil sa narinig nito. Siya ang higit na may karapatan sa pamamahay na yun. Sa pera, sa bahay, at sa lupa. Kaya pala ganoon na lamang ang galit nito sa kanya nang makita siya ng mga itong inihatid ni Carlos. Sa oras kasi na mag-asawa ulit si Ligaya, ay mawawalan na siya ng karapatan sa insurance ng kanyang asawa. Ibig sabihin din noon ay matitigil ng pag-withdraw ng kanyang mga biyanan. Tuloy-tuloy siya sa kwarto nang biglang may sunod-sunod na kumatok sa kanilang pintuan. 6:00 na ng gabing yon. At wala nang nagsusugal sa kanilang bahay. Bumaba na lamang ito upang pagbuksan ng pintuan ang taong nasa likod noon. Kanya iyong binuksan at tumambad sa kanya ang matandang lalaki na may magandang tindig. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na siya namang ikinailang niya. Magandang gabi po. Sino po sila? Magandang gabi rin sa'yo. Nandyan ba si Amelia? Bakit po? Ano pong sadya nyo? Pwede ba tawagan mo siya? Siya ang sadya ko rito at hindi ikaw. Sabihin mong si Albert ako. Nag-aalap sa kanya. Sasagot na sana siya nang marinig niyang boses ng mga itong palabas sa sala. Ligaya! Sino bang nandyan? Ay, Sir Albert! Naku, ikaw pala ba'y tuloy? Tuloy! Naku naman, bakit hindi mo pinapasok ang bisita natin, Ligaya? Itinulak niya si Ligaya sa gilid upang papasukin ang kanilang bisita.
Hindi niya pa nakita ang lalaking yun. Ngunit kung asikasuhin siya ng mga ito, ay napakahalaga niya. Maging ang mga mata ni Rachel ay kumikislap pagkakita nito sa lalaki. Ay, tulungan mo nga ako dito. Ipagtimpla mo si Sir Albert ng juice. No juice. Coffee will do. Isa pa. Hindi naman ako magtatagal dito. Nako sir, kami na pong bahala sa inyo. Eh kung gusto niyo po dito na rin kayo maghapunan. Nagluto po ang asawa ko. Oh, don't bother. But I don't say no for a cup of coffee. Hoy, coffee daw! Ligaya ipagtimpla mo si Albert. Huwag kayo mag-alala dahil masarap pong magtimpla ng kape si Ligaya. Napatango na lamang ang lalaki sa sinabi ni Alex. Hindi niya ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Inilipot na lamang niyang tingin sa kabuuan ng bahay. Sinenyasan siya ng matandang babae na magmadali sa pagtitimpla ng kape. Hindi nito alam ang kapeng gusto ng lalaki. Kung kaya't yung kinahihiligang timpla lang ng kape ng kanyang asawa ang ginawa niya. Isang kutsarang kapeng puro at hindi gaanong matamis. Nang maibigay niyang kape sa lalaki, ay napatango-tango pa ito habang hinihigop yun. You're right. Masarap siya magtimpla ng kape. May nasabi ka ring isang katotohanan mula sa 10 kasinungalingan. By the way, Ligaya, right? Yes po, sir. How did you know na ganitong klaseng kape ang gusto ko? Nakapag-research ka ba tungkol sa akin? Pasensya na po kayo, sir. Pero ngayon ko lang din po kayo nakilala. Mahilig po kasi yung asawa ko sa ganyan timpla ng kape. Sinubukan ko lang din pong gawan kayo ng ganun. May asawa ka na pala. Sayang. Po? Never mind. Huwag mo lang isipin ang sinabi ko. Itinuon na lamang nito ang kanyang pansin. Sa mag-asawang hilawa ang ngiti. Tell me, magkano ang presyo ng bahay na ito? Kasya ba ito sa laki ng utang mo sa akin? Hindi na napigilan ni Ligaya ang kanyang sarili sa galit. Sa nalaman niya, ilang minuto lang ang nakalilipas ay may karapatan siya sa pamamahay na yon. Sa kanya nakapangalan ng bahay at lupa, maging ang natitirang credit cards ng lalaki. Kung gagalawin man nila ang bahay na ipinundar nila ng kanyang asawa, ay hindi niya mapapatawad ang mga ito. Teka, bakit niyo gagalawin ang bahay na to? Hilaw na lamang na natawang mag-asawa. Binulungan na lamang ng lalaki si Ligaya na manahimik. Magpapaliwanag na lamang daw ang mga ito kapag umalis na ang lalaki. Bakit ko naman gagalawin ang bahay na ito? It's a part of the collateral sa inutang sa akin ng pamilya ninyo. May written agreement din tayo, di ba? If you want to see it, nasa sasakyan ko lang ang papelas. Pinigilan ni Amelia ang lalaki dahil akmang lalabas at tatayo ito upang kunin ang kontrata nila. Pinandilatan na lamang ng matandang babae si Ligaya na hindi naman nagpatinag. Nako Sir Albert, ay wag na kayong mag-abala pa. Naaalala naman namin ang utang namin sa inyo. Pasensya na kayo sa manugang ko. Ay, na-depress lamang nung namatay ang asawa niya. Akala nga namin ay maayos na siya. Pasensya na po, ano? Hindi ako nasisiraan. Ako pa rin ang may-ari ng bahay na to, legally. May other documents po ba kayo na maaaring ipakita sa akin, Sir Albert? The contract is not valid, lalo na't kailangan ng pirma ko dyan. Hindi rin ako umutang sa inyo. Kaya labas ang pagmamay-ari ko sa sisingilin nyo. I bet na may pinag-aralan ka. Kasi marami kang alam tungkol sa mga kontrata. Very well. Babalik ako sa susunod na linggo. Settle your payment, Amelia. Alex. Mabait akong nagpapautak. Pero iba akong manigil.
Keep that in mind. Inubos ng lalaking kape na nasa tasa nito bago tumayo sa kanyang kinauupuan. Hindi na nakagalaw pa ang mag-asawa dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin. Sinundan na lamang nila ng tingin ang papalayong figura ng lalaki. Yumuko na muna ang lalaki habang nasa dibdib niyang kanyang kamay bago tuluyang umalis ng bahay na yun. Nang marinig nilang wala ng sasakyan nito, ay doon lamang lumabas ang kinikimkim na galit ng mag-asawa. Hinila ng matandang babae ang kanyang buhok, samantalang nagpupuyos naman sa galit ang matandang lalaki. Si Rachel naman sa kabilang banda ay tahimik na nakaupo sa gilid habang abala sa pagtitipa sa kanyang cellphone. Anong katangahan na naman yun, Ligaya? Pinahiya mo kami sa harap ni Sir Albert! Oo nga! Bakit? Ano ang naisipan niya, ha? Dahil sa ginawa mo, wala ka talagang kwenta! Bitiwan niyo po ako! Bakit? Alam niyong ako ang may karapatan sa pamamahay na to. Alam ng lalaki niyo ng batas, kaya hindi siya nagpumilit na kunin ang bahay na ipinundar namin ng asawa ko. Hindi mo kilala si Sir Albert. Alam kong tututuhanin niyang banta niya. Ay paano na lang kapag sinaktan niya tayo? At bakit ako nadamay dyan? Hindi ko nga alam na may utang kayo eh. Teka, saan nyo nga dinadala yung pera? Nagulat na lamang ang mag-anak dahil sa pagtaas nito ng boses sa kanila. Maging si Ligaya ay nanlaki ang mga mata nang mapagtanto nitong sinagot-sagot niya ang mga ito. Yun ang unang beses ni Ligaya na sumagot sa kanila. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob upang kalabanin ang mga ito. Ang kanyang narinig na pag-uusap ng pamilyang yon ang nag-udyok sa kanya upang ilaban ang kanyang karapatan. Ligaya, ikaw ba yan? Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Inaaway mo ba kami, Halikaya? Matapos ang lahat ng kabutihan namin sa iyo, matapos ka namin kubkubin, para lang hindi ka maging basang sisiw. Ganito pa ang igaganti mo sa amin. Baka nakakalimutan niyo po na kayo yung lumapit sa amin. Simula nung namatay yung asawa ko, ay tinanggalan niyo na rin ako ng karapatan sa mismong pamamahay namin. Ang kapal mo rin talagang babae ka! Kayo po ang makapal. Nasa loob kayo ng pamamahay ko. Lupa namin ang kinatitirikan ng bahay na to. Kami ang naghihirap ng asawa ko para may matuluyan kayong pamilya niya. Baka nakakalimutan yung kasal kami. Asawa ka lang. Anak ko siya. Mas may karapatan ako sa kanya. Natawa na lamang si Ligaya sa walang kwentang sagot ng kanyang biyanan. Nagngingit-ngit ito sa galit. Ilang sagutan na lamang ay alam nitong masasaktan na siya. Ngunit para kay Ligaya ay wala nang dapat siyang ikatakot. Handa na ito sa anumang kahihinatnan ng ginawa niyang desisyon. Sasagot na sana ito nang mabingi sila sa ingay ng upuang maingay na itinulak sa marmol. Si Rachel ang may pakana ng ingay na yon. Tiningnan siya ng mga ito ng matalim. Doon na lamang nito napagtanto na seryosong nangyayari. Ano namang problema niyo sa akin? Wala naman akong sinasabi. Ay, ewan ko nga sa inyo. Makapasok na nga. Nagmartsa na itong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Saka padabog na isinarado ang pintuan. Sinundan na lamang yun ang tingin ni Ligaya, kung kaya't hindi niya napansin ang paglapit ng mag-asawa sa kanya. Hinila ng matandang babae ang buhok ni Ligaya. Samantalang ang lalaki naman ay hinila ang damit nito upang mapaupo sa isang silya. Nagpupumiglas si Ligaya sa mariing paghawak ng mga ito, ngunit hindi siya makawala. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Malakas na sinampal ng matandang lalaki ang mukha ni Ligaya na siyang dahilan ng pagkahilo nito. Nandilim ang kanyang paningin
sa lakas ng sampal na yun. Manahimik ang babae ka! Bubusalan ko talaga yung bunganga mo! Makisama ka na lang sa amin, gaya ng dati. Tatawagan ko si Sir Albert upang ayusin ang kontrata. Pipirma ka doon para hindi ka masaktan. Kahit patayin niyo pa ako, hindi niyo na ako magagamit! Dinuroan nito ang mukha ni Amelia na siyang ikinagalit nito. Dahil sa galit, sinampal niya ng ilang beses ang magkabilang pisngi ni Ligaya. Hindi pa ito nakontento dahil hindi siya pumayag nang walang mahihilang buhok mula sa anit nito. Naluha sa sakit si Ligaya. Hindi siya makapaniwala sa malupit na kamay ng babaeng kaharap niya. Matapos nitong pagsawaan ng buhok nito, ay pinatayo siya, saka sinikmuraan ng matandang lalaki. Hindi siya umiyak o nagpakita ng kahinaan sa dalawa, kaya mas lalong nagalit ang mga ito. Sila na lamang ang napagod sa pananakit at salitang pangbubugbog ng mga ito. Walang naramdamang sakit ng katawan si Ligaya. Ang mas nanaig sa kanya ay ang pagkamuhi sa pamilya ng kanyang asawa. Galit na galit siya sa mga ito, ngunit wala naman siyang magawa para gantihan sila. Naramdaman na lamang ni Ligaya na binuhat siya ng matandang lalaki papasok ng kanyang kwarto. Malakas siya nitong ibinagsak sa kama. Tinadyakan pa siya nito bago umalis sa kwarto. Narinig niyang kalansing ng susi at kandado sa labas ng silid na yun. Napangiti na lamang ng mapait ang babae. Nang dahil sa pagiging ganid sa pera ng pamilyang yon, ay sinaktan siya ng mga ito at ikinulong sa loob ng kwarto. Hindi na malaya ni Ligaya na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya sa kalagitnaan ng gabi nang may maramdaman itong malamig na bagay na dumapo sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. At doon niya naaninag ang babaeng pinupunasan ng yelo ang kanyang buong katawan. Hindi nito napansin na nagising na siya kung kaya't tinawag siya ni Ligaya. Ano ginagawa mo rito? Baka saktan ka nila dahil tinutulungan mo ako. Ipinagpatuloy lamang ng babae ang ginagawa nito. Nahiga na lamang si Ligaya habang tinitingala ang kisame. Alam mo bang kahit na-istrikto yung mga magulang ko, hindi nila nagawang pagbuhatan ako ng kamay. Istrikto si Daddy, pero akong prinsesa sa loob ng bahay namin. Ang gusto niya lamang nun ay makapagtapos ako ng pag-aaral at makahanap ng matinong lalaki na kaya akong buhayin. Mabait ang kuya mo. Kagaya mo siya. Tahimik lang, ngunit ramdam mo ang pag-aalaga at pag-aalala niya. Kaya nga minahal ko siya ng todo eh. Maayos naman kami nung una. Kami yata ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Bakit hindi ka nalang tumakas sa lugar na to, ate? Bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo? Alam kong maayos niyo pa ng pamilya niyo. Pero itong pamilya na to, hindi na. Hindi na tao ang mga magulang ko, ate. Mga demonyo na sila. Eto na lang yung alaalang meron ako ng kuya mo. Nangako rin kasi ako sa kanya na aalagaan ko ang pamilya niya. Nakakapagod din pala, no? Ano pang silbi ng alaalang yun? Kung isa ka na ring alaala. Tama na, ate. Tumakas ka na. Hindi, Rachel. Ilalaban ko ang karapatan ko bilang asawa ng kuya mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipapasa kamay yun. Itinigil na lamang nito ang pagpupunas sa kanyang katawan. Maingat at dahan-dahang iniligpit ng dalaga ang ginamit niyang bimbo at ang palangganang may tubig. Tahimik itong lumabas ng kanyang kwarto. Gawin mo kung anong sa tingin mo magpapagaan ng loob mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka na masasaktan ulit kagaya nito, ate. Tumatak kay Ligaya ang salitang yon.
ilang araw din siyang ikinulong ng kanyang mga biyanan sa loob ng silid na yun. Hindi siya pinapakain ng mga ito dahil parusa daw yun sa kanya dahil sa pagsagot-sagot niya sa mga ito. Mabuti na lamang at itinago niyang mabuti ang credit card na naglalaman ng ipon nilang mag-asawa. Walang nakita ang mga yon nang minsang maghalughog sila sa mga gamit niya ng madaling araw. Kahit medyo masama ang ugali ng kanyang hipag na si Rachel, ay hindi siya nito pinapabayaan. Lagi siya nitong dinadalhan ng pagkain kapag tulog na ang mga magulang. Nagtaka nga ang mga ito nang minsang bisitahin siya ng biyanan dahil hindi pa raw ito nanghihina. Sa ilang araw niyang nasa loob ng kwarto ay wala siyang balita kung ano nang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Hindi rin problema sa kanya ang palikuran dahil lahat ng kwarto sa kanilang bahay ay pinagawa nila ng sariling banyo. Isang araw, hinayaan na siyang lumabas ng mga ito. Nabigla ito sa kanyang dinatnan dahil kaunti na lamang ang gamit na naroroon sa sala. Ang naipundar nila ni Ricky ng mga sofa ay wala na rin. Tanging plastic na monoblock na lamang ang naroroon. Wala na rin kasing ikwinento si Rachel sa kanya. Anong nangyayari dito? Nasaan ang mga sopa? Yung mga mesa? Pati na rin yung TV! Saan nyo dinala? Napaismid na lamang si Amelia na dumaan sa kanyang harapan habang may daladalang si Charon. Ma! Nasaan yung mga gamit ng bahay? Ay, bakit ako tatanungin mo? Siyempre! Kung hindi nyo ako kinulong, ay malalaman ko. Saan nyo dinala yung mga gamit? Wala na! Ipinambayad na namin ang utang doon kay Sir Albert. Bakit nyo pinakialaman? Pinaghirapan nyo ng anak nyo eh! Kung ibinigay mo sana sa akin yung ATM ng anak ko, di sana mangyayari to. Abay, kasalanan mo din yun. Diyos ko naman, Ma! Wala kaming kinalaman dyan sa pagkakautang nyo. Bakit naman sa amin nyo ipinapasa yung pambayad niyan? Inilapag niyang si Charon sa harap ng asawa nito. Inilayo niya si Ligaya sa sala dahil na rin sa maraming nakikinig sa usapan nilang dalawa. Alam mo ba ang ginawa ni Sir Albert noong wala kaming ipinambayad sa kanya? Ay, hindi kasi nandoon ka sa kwarto. Pasalamat ka pa nga, hindi mo nakita yung bumungad sa amin kada umaga. Abay, patay na mga hayop ang laman. Hindi lang basta patay na hayop ha. Abay, wakwak ang katawan nila. Nakalabas yung mga lamang loob na para bang babala sa atin yun ni Sir Albert. Ay, kaya sa susunod, kung hindi pa rin kami magbabayad ng utang, naku, sigurado ganun ang gagawin. Bakit niyo pinagbibintangan na si Sir Albert yun? Malay niyo ibang tao lang. Ay, bakit ba ako magpapaliwanag sa'yo? Ay, kasi nga, hindi basta-bastang tao yan. Ewan ko nga kung tao yan eh. Abay, may salimonyo yata ang lalaking yon. At ewan ko ba ha? Mahina ang negosyo ngayon dahil sa kumakalat na gumaganti si Sir Albert sa atin. Ay, nako, babae ka talaga, oo. Maiwan na nga kita dyan. Maghahanap pa ako ng perang pabayad. Napakunot na lamang ng noo si Ligaya sa narinig mula sa matandang babae. Hindi niya inaasahan na ganun pala kalalang nangyari sa bahay nila. Hindi niya rin alam kung bakit nagkautang ng ganung kalaki ang mga yun. Dahil ayon sa kanyang narinig ay may insurance money ang kanyang asawa na tinatanggap nila buwan-buwan. Naglakad-lakad ang babae palabas ng bahay upang mag-isip. Magkasalubong ang kanyang kilay dahil na rin sa lalim ng iniisip nito. Namalaya na lamang nito na may sumasabay sa paglalakad niya. Nang tingnan niya ito ay ang nakangiting mukha ni Carlos ang bumungad sa kanya. Kada kita na lamang niya sa lalaki ay lagi itong nakangiti. Ilang linggo rin niya rin hindi nakita ito. Kaya nginitian niya ito pabalik. Ligayang pangalan mo pero ang lungkot-lungkot mo. Kumusta ka na? Hindi kita nakita nitong nakaraan. Ang balita ko, binugbog ka raw ni Aling Amelia.
Tinanong ko si Rachel kung nasaan ka. Pero hindi niya sinabi. Buti na lang nakita uli kita. Uy, alam mo ba yung bagong bukas na kainan dyan sa kanto? Samahan mo nga ako. Natawa na lamang si Ligaya sa sunod-sunod na sinabi nito. Hindi man lang siya binigyan ng lalaki ng pagkakataon na makapagsalita. Libre mo ba? Kung libre mo yan, sige, sasama ko. Sus, yun lang pala eh. Masaya niyang sinamahan si Carlos papunta roon. Maraming kwento sa kanyang lalaki habang kumakain sila. Hindi napigilan ni Ligaya na tanungin ang binata tungkol kay Albert. Kilala mo si Sir Albert, hindi ba? Sir Albert? Yung mayamang negosyante na may pautang? Oo naman. Alam mo sa totoo lang, ayoko sa taong yan. May kung anong aura niya na hindi ko gusto. Bakit mo nga pala naitanong? Kasi naubos na yung mga appliances namin sa bahay. Maging kagamitan. Dahil ipinambayad daw sa utang nila mama. Hindi kasi ako pumayag na ipambayad nila yung bahay. Saan naman kami pupulutin kung pati yun mawala sa amin? Alam mo naman siguro na pinaghirapan namin ni Ricky yun. Ibinaba ng lalaking kanyang kubyertos, saka seryosong tumingin sa kanya. Dapat kasi hindi na sila nangungutang sa lalaking yun. Usap-usapan daw kasi na aswang siya. Hindi naman ako naniniwala sa aswang kaso yun yung sabi ng kapwa ko negosyante. Iba raw kasi kung maningil. Wala rin akong alam sa utang na yun eh. Ewan ko ba? Kinikilabutan ako sa kanya. Matapos ang usaping yun, ay nag-aya ng umuwi si Ligaya. May nararamdaman kasi siyang kakaiba na nag-uudyok sa kanya na umuwi ng maaga. Hindi niya ito nagkamali. Dahil sa labas ng kanilang bahay ay may nakaparadang kotse. Marami ring nakikiosyoso sa paligid. Maging ang mga nagsusugal ay naroon na rin sa labas. Nagtanong si Carlos sa babaeng naroroon kung anong nangyayari. Ang tanging sagot lamang nito ay bigla na lamang pumasok ang mga tauhan ni Sir Albert upang kunin si Rachel. Dali-daling pumasok si Ligaya sa bahay na yun, kahit na pinipigilan siya ni Carlos. Nang makapasok na siya sa bahay na yun, ay halos hindi siya makahinga sa bigat ng hangin sa paligid. Naabutan niyang nakaluhod si Amelia na umiiyak sa harapan ng lalaki. Samantalang si Alex naman ay walang malay at duguan sa isang tabi. Si Rachel naman ay walang malay na buhat-buhat ng isa sa mga tauhan nito. Anong nangyayari dito? Ligaya, tulungan mo kami. Hindi nila pwedeng kunin si Rachel. Siya na lang ang natitira naming anak. Ayokong pati siya'y mawala sa akin. Nakikiusap ako, Ligaya. Yumakap ito sa kanya habang umiiyak. Nilapitan din itong matandang lalaki habang nakaluhod. Sir Albert, kunin niyo na lang po ang lahat na meron kami. Pakawalan niyo na po si Rachel. Nakikiusap po ko sa inyo, sir. Prenting nakaupo ang lalaki habang humihigop ng kape. Makikita sa mukha nito na tuwang-tuwa siya sa kanyang nakikita. May usapan tayo, Amelia. Pumerma kayo. Hindi ako nagkulang na ipaalala sa inyo na basahin niyong mabuti ang kasulatan doon. Masyado kayong nasilaw sa pera. Hindi ko nakasalanan ang kakulangan ninyo. Ano po bang gagawin niyo kay Rachel? Tsaka magkano po ba yung utang nila? Baka kaya ko naman pong bayaran yun. 10 milyon. Namilog ang mga mata ni Ligaya sa kanyang narinig. Wala siyang ganoong kalaking pera. Ang bahay at lupa na meron siya ay nasa 3 milyon na lamang ang halaga. Ang credit card naman nito ay hindi rin aabot. Masyadong malaki ang utang nila Amelia. May pagtatanong sa kanyang muka na tiningnan niya ito. Ngunit tahimik lang itong nakayuko. Pwede po bang bigyan niyo kami ng palugit? Maghahanap po kami ng perang ipambabayad sa inyo.
Pasensya na. Pero masyado nang mahaba naman ang 2 taong palugit na ibinigay ko sa kanila. Masyado na ako mabait para gawin yon. Para gawing asawa si Rachel. Hindi ako pumapayag, Sir Albert. Alam namin ang nangyayari sa mga nagiging asawa nyo. Lahat sila'y nawawala. Isa na lang si Rachel. Alam mo may tama ka dyan. Kaya itong si Ligaya ay dadalhin ko rin. Sige, papayag ako. Hindi inaasahan ng lalaki ang agarang pagpayag nito. Maging ang kanyang biyanan ay tila nabuhayan sa kanyang narinig. Ibig bang sabihin nito, Ligaya? Makikipagpalit ka sa posisyon ng anak ko? Ay, kunin niyo na po siya, sir. Magiging maayos na asawa yan sa inyo. Huwag lang ho ang anak ko, kaya... Pinutol na ng lalaki ang gusto pa sanang sabihin nito. Tumayo na lamang siya sa katinalikuran ng babae. Hindi ba yata narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko'y dadaling ko rin si Ligaya. Kulang na kulang pa sa isang utang ninyo sa akin. Inalalaya ng lalaki si Ligaya. Tahimik lamang na sumunod dito sa kanya. Naroon pa rin ang mga taong nakikiosyoso sa kanila. Maging si Carlos ay may pag-aalalang sinundan siya ng tingin. Pumasok na lamang si Ligaya sa sasakyan. Malayo ang nilakbay nila papunta sa mansyon ng lalaki. Totoong mayaman ito dahil sa laki ng bahay niya. Nang makababa siya, ay nakahanay ng mga katulong nito sa labas ng bahay upang batiin sila. Magaganda ang mga yon, ngunit may takot sa mga mata nito. Tuloy-tuloy na pumasok ang lalaki sa loob ng mansyon. Doon na lamang nagising si Rachel. Naguguluhan itong tumingin sa kanya, ngunit hinawakan na lamang nitong kanyang kamay para sabihin ayos lang ang lahat. Simula sa araw na ito, asawa ko na ang 2 babaeng ito. Kaya kung paano ninyo ko tratuhin, ganun din ang gawin nyo sa kanila. Maliwanag. Sabay-sabay namang sumagot ang mga ito na para bang robot silang kontrolado. Binalingan sila ng lalaki matapos nang makuha ang sagot na gusto niya. Kaya naman bilang asawa ko, susundin nyo ang lahat ng gusto ko. Wala nang tanong-tanong. Kung anong sabihin ko, siya ninyong gagawin. Paanong asawa kita? Asawa namin? Hindi ako ganun ka-cheap para magpa-asawa ng walang kasal, no? Total, nandito na rin naman tayo. Bakit hindi ko nalubos-lubusin ang kamalasan ng buhay ko, hindi ba? Kung yan ang kailangan mo, pagbibigyan kita. Bukas sa bukas din magpapakasal tayo sa hardin. Ikaw ba, Ligaya? Gusto mo bang ikasal sa akin? Kung pwede namang hindi, wag na lang. Gusto ko sana manatiling kasal kay Ricky. Hindi naman nagpumilit ang matandang lalaki. Naging maayos ang paninirahan nila sa lugar na yun. Kahit na minsan ay hindi gaanong umuuwi ang lalaki. Pabor naman yun sa kanila. Idinaos ang kasal ni na Rachel at Albert sa hardin ng mansyon. Walang gaanong taong pumunta. Maging ang mga magulang ni Rachel ay hindi inimbitahan ng lalaki. Tanging mga katulong at bodyguards lamang ang saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Pagkatapos ng seremonyas na iyon, ay agad na umalis ang lalaki dahil abala ito sa kanyang mga negosyo. Nakakainis talaga. Sa mismong araw ng kasal namin, aalis siya? Bakit mo naman kasi sineryoso ang kasal-kasalang ito? Kita mo na mga mayordoma lang yung nagkasal sa inyo. Mukhang napipilitan pa nga umatan yung mga kasambahay Sa lahat ng karelasyon ko, iba yung pag-aalaga niya sa akin. Ngayon lang talaga ako nakaranas ng ganitong trato mula sa lalaki. At asawa ko pa, ha? Natawa na lamang si Ligaya sa pagiging seryoso ni Rachel sa kasal na yun. Ilang araw ding hindi bumalik ang matandang lalaki buhat nang ikasal siya.
naisipan nitong magtanong-tanong sa mga katulong na naroroon. Sa pagtatanong-tanong niya, ay iilang kasambahay ang naroroon ay nalaman niyang walang formal na kasal ang lalaki sa mga nagiging asawa nito. Hindi rin naman kasi nagtatagal ang mga yun sa kanya dahil ayon na rin sa iilang katulong ay tinatakasan siya ng mga ito o hindi kaya'y bigla na lamang nawawala. May kailangan ka maligaya. Sa akin mo na itanong dahil ako ang mas nakakaalam ng lugar na ito. Matapang niyang hinarap ang lalaki. Ang mga katulong naman na nakausap niya ay mabilis na lumabas sa kusina. Narinig ko kasing nawawala mga nagiging asawa mo. Gusto kong magtanong sa mga kasambahay mo, pero tikaw mang bibig nila. Kasinungalingan yun dahil ang totoo ay marami siyang nalaman tungkol sa buhay ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit sinabi yun sa kanya ng mga katulong. Gayong mapanganib ang buhay nila sa oras na kumalat yun. Hindi sila makontento sa lahat ng ibinibigay kong karangyaan sa kanila. Hindi ko na problema ang bagay na yan. Dahil mabilis akong nakakahanap ng babaeng gusto ko. Hindi nito sinagot ang tanong niya tungkol sa pagkawala ng mga ito. Kung kaya't hindi na siya nagpumilit pang magtanong. Kada gabi ay napapansin niyang madalas itong lumalabas ng walang suot na damit pang itaas. Nasabi na sa kanya ng mga katulong na ganoon ang ginagawa ng lalaki dahil naghahanap siya ng makakain. Tanging ligaw na hayop lamang daw ang kinakain nito. Ngunit minsan ay may mga babaeng hindi sumusunod sa mga gusto niya. Yun raw ay mga anak na babae na may mga utang sa kanya na hindi nababayaran. Sinabi nito kay Rachel ang lahat, ngunit wala itong pakialam sa kung ano man ang asawa. Ang gusto lamang nito ay ang atensyon niya. Isang gabi, nang minsang lumabas na naman ang lalaki ng mansyon, ay walang pag-aatubiling sinundan ito sa gubat ang lalaki. Mariing pinigilan siya ni Ligaya. Nahihibang ka na ba? Asong ang lalaking yan? Hindi habang buhay magiging mabait siya sa'yo. Hindi mo malang ba naisip na kahit anumang oras, pwede tayong lapain ng lalaking yan? Hindi siya pinakinggan nito. Tuloy raw siyang sumunod sa kung saan patungo ang lalaki. Tinawag niya ito ng ilang beses, ngunit parang bingi ang babae. Biglang may tumakip sa bunganga nito. Hinila siya ng taong yun sa isang gilid, kung saan hindi sila makikita agad. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Carlos. Sininyasan siya nito na manahimik. Anong ginagawa mo rito? Umalis na tayo rito. Hindi ligtas ang lugar na ito. Patay na si Aling Amelia at si Mang Alex. Paano nangyari yun? May nakakita raw na pinasok ng aswang ang bahay nila. Wala na ang mga lamang loob ng katawan ng biyanan mo. Hindi lang yan. Noong lumabas daw ng bahay nyo, nag-anyong tao ito. Alam mo ba kung sino ang taong yun? Si Sir Albert, hindi ba? Tumakas tayo, Ligaya. Umalis na tayo sa lugar na to. Teka, nasa kakahuyan pa si Rachel. Kailangan natin tulungan si Rachel. Wala na tayong oras. Babalik na rito si Albert. Wala akong pakialam. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Rachel. Wala nang nagawa pa si Carlos, kung hindi ay sundin ang gusto ni Ligaya. Lakas ng loob na lamang ang bao nila habang papasok ng gubat kung saan pumunta ito. Naabutan nilang nakaluhod si Rachel sa harap ng isang patay na kambing. Nang lapitan nila ito, ay kinakain niyang lamang loob ng kambing. Tumitibok pa ang puso ng hayop na yon nang kainin niya yon ng buo. Halos masuka si Ligaya sa tagpong kanyang nakita. Rachel, umalis na tayo rito. Halika na. Hindi pwede. Kailangan kong maging mabait sa kanya. Kailangan kong sundin ang lahat ng gusto niya para hindi niya kami masaktan. Tama na. Wala na ang mga magulang mo. Pinatay sila ng lalaking yun. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin.
Inalalaya ni Ligaya si Rachel na puno na ng dugo ang mga damit, maging ang bunganga nito. Dito tayo dumaan. Ako nang bala sa inyo. Bilisan nyo! Paano mo nalaman ang daan na to? Mamaya na ako magpapaliwanag. May tutulong sa atin sa labasan. Bilisan nyo! Hindi man tiyak, ay nagtiwala siya sa lalaki. Nang maaninag nito ang daan, ay may tumambad sa kanilang grupo ng mga kalalakihan. May isang matandang lalaki na may hawak na krus at mga pangontra laban sa aswang. Humingi ako ng tulong sa mga magulang na tinangayan ng mga anak. Dahil na rin, hindi nila nabayaran ang utang nila kay Albert. Ito si Mang Teban. Isang malakas sa albularyo. Siya ang tutulong sa atin. Pinayuhan ng matandang albularyo na lumayo na sila sa lugar niyon dahil hindi sila ligtas. Si Carlos ang nagmaneho ng sasakyan papalayo sa lugar niyon. Akala nila'y ligtas na sila, ngunit biglang may sumampa sa harap ng sasakyan. Itim na nilalang yun na may mahabang puting buhok. Galit na galit nitong tinitingnan sila. Nawala ng kontrol ang dala niyang sasakyan kung kaya't gumalaw ito sa kalsada. Ibalik niyo ang asawa ko! Ibalik niyo sila! Malas, nasundan niya tayo. Humawa kayo ng mahigpit. Ako nang bahala. Ilang sandali pa ay nakaramdam sila na gumaan ng sasakyan. Nahulog na pala ang aswang na yun at nang lingunin ni Ligaya sa likuran ng sasakyan, nakita ni Ligaya na naroroon ang albularyo maging ang mga kalalakihan na galit na hinarap si Albert. Hindi na tiningnan pa ni Ligaya ang sunod na ginawa ng mga tao. Tahimik nilang binaybay ang daan patungo sa bahay ni Carlos. Ilang linggo ang makalipas nang mangyari yun. Napatay ng albularyo si Albert. Napag-alamang pinatay niya ang kanyang mga naging asawa. Si Rachel ay dinala sa rehab dahil na-trauma ito sa nangyari. Nailibing ng katawan ng kanyang mga biyanan. Samantalang siya naman ay kasalukuyang nililigawan ni Carlos. Sa dami ng mga nangyari sa kanya, ay alam niyang maiintindihan siya ng kanyang asawang si Ricky. Nabubuksan niyang muli ang kanyang puso upang magmahal.